Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Mga dokumentong madalas makalimutan ng mga Pilipino sa Japan at pwedeng maging problema sa visa at immigration. Maraming Pilipino sa Japan ang maingat sa kanilang passport at residence card. Pero alam ba nyo na may iba pang mga dokumento na napakahalaga at hindi dapat pinapabayaan? Minsan, hindi naman ang visa ang problema. Ang problema ay kulang, luma, o hindi tugma ang mga dokumentong ginagamit sa application. Number 1, residence card. Isa ito sa pinakamahalagang dokumento ng isang foreign resident sa Japan. Dapat laging tignan ang expiration date, status of residence, at iba pang nakasulat dito. Kung may pagbabago sa pangalan, address, trabaho o status, kailangang alamin kung kailangan itong i-report sa immigration o City Hall. Number 2, passport. Hindi sapat na valid ang residence card kung expired naman ang passport. Kapag mag-a-apply ng visa extension, change of status, o iba pang immigration procedure, maaaring kailanganin ang valid passport. Kaya magandang ugali na tignan ng maaga ang expiration date ng passport at huwag hintayin malapit na itong mag-expire. Number 3, Juminyo. Ang Juminyo o resident record ay mahalaga sa maraming proseso sa Japan. Maaari itong gamitin bilang proof ng address at household information depende sa procedure. Kapag may hinihinging updated Juminyo, huwag basta gamitin ang luma dahil maaaring may expiration o freshness requirements ang dokumento para sa application. Number 4, tax certificate at tax payment certificate. Ito ang isa sa mga dokumentong madalas hinahanap sa iba't ibang immigration applications. Maaaring kailanganin ang mga dokumento tungkol sa resident tax, depende sa uri ng application. Kaya mahalagang maging maayos ang pagbabayad ng tax at itago ang mga kinakailangang records. Number 5, employment documents. Para sa mga nagtatrabaho sa Japan, mahalagang itago ang employment contract, payslips, at iba pang dokumentong may kinalaman sa trabaho. Lalo itong mahalaga kung mag-a-apply ng extension o pagbabago ng status of residence. Kung nagbago ng employer, trabaho o working condition, kailangang alamin kung may notification o immigration procedure na kinakailangan. Number 6, marriage at family documents. Para naman sa mga may Japanese spouse o pamilya sa Japan, mahalagang alagaan ang marriage certificate, Koseki-related documents at iba pang family records. Kapag visa application ay nakabase sa spouse o family relationships, kailangang malinaw at consistent ang impormasyon sa mga dokumento. Kung may pagkakaiba sa pangalan, birth date of family information, maaaring kailanganin itong ipaliwanag o itama. Number 7, mga lumang immigration documents. Huwag agad itapon ang mga lumang immigration documents. Halimbawa, maaaring maging useful ang dating application records, approval notices, certificates at iba pang papers kapag kailangan mong patunayan ang iyong immigration history. Pinakamahalagang paalala, hindi ibig sabihin na kapag kumpleto ang documents ay automatic approve na ang visa. Ang immigration ay tumitingin sa kabuuan ng application, kasama ang eligibility, immigration history, financial situation at consistency ng mga dokumento. Kaya bago mag-submit,
Mabuting i-check ang requirements na partikular sa iyong visa category at gamitin ang pinakabagong impormasyon mula sa official government sources. Sa kabuuan, sa Japan, hindi sapat na alam lang natin kung kailan matatapos ang visa. Dapat alam din natin kung kailan mag-e-expire ang passport, residence card, at iba pang importanteng documents. Mas mabuting maagap kaysa maabutan ng deadline. At tandaan, ang isang maliit na dokumentong nakalimutan ay maaaring maging malaking problema kapag dumating na ang panahon ng visa renewal, change of status o immigration procedure. Disclaimer lamang po, ang report na ito ay para sa general information lamang. Maaaring mag-iba ang requirements depende sa visa status, personal circumstances, at kasalukuyang rules ng Japanese immigration. Palaging i-confirm ang latest requirements sa official government offices bago magsumiti ng application. Ang paksang ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. At sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.